Panguudyok ng Amerika sa Pilipinas na giyerahin ang China. Propaganda lang ayon kay Davao City Mayor Baste Duterte. Mga Amerikano ginagawa umano kasing negosyo ang digmaan kaya't siguradong maiipit at matatalo lang ang Pilipinas sa labang ito. Si Cathy Villanueva magbabalita. Ang kanang mga ingona na gera, basta gera gani, involved yun na dakong kwarta mga dagkong negosante. Wa tay kuan ana, wa tay benepisyo ana, ila ka ng dula mo ng gusto sila ana kay kwarta na. Ito ang binigyang diin ni Mayor Sebastian Baste Duterte sa kanyang talumpati sa akbang ng Maisog Rally na ginanap sa Tagum City nitong linggo ng gabi. Ayon sa alkalde, mga negosyanteng Amerikano lang ang may benepisyo sa digmaan kaya hindi na nakapagtataka pang sila itong di na makapaghintay pa na girahin ng Pilipinas ang China. The biggest ganang seller of armaments, weapons, Amerikano. Negosyo na ilaka. Propaganda na. Mo na pakita-kitaan mo unsay mga i-publish na nila sa social media para tanaw ninyo nga may kabaw mo sa tinuod lang. O kanang og wala ng China diha. Dili lang man kita ang nagaklaim ana. Naapa ang Malaysia, naapa ang Indonesia, naapa ang Brunei, naapa ang Vietnam. Hindi naman daw imposibleng sumiklab ang giyera dahil na rin sa patuloy na girian ng Chinese Coast Guard at Philippine Coast Guard. Kung karon, ayaw ingna kumuatras ang China, pasagdan lang po nila nga kita'y motongtong diha. Di mangyod. Ikibaw mo, naratiba lang na away na between the Americans and the Chinese. Karon ginabitbit ginakuan ta karon ginadamay ta ang nakapait diha pagyod o magkandalit sigyod tanan unya pogson ta mo adto gera by conscription, meaning compulsory ang imong enlistment na mahimo kay sundalo, patay tang tanan unya para sa ilang kagustuhan ra na. Pagbantay gyud mo ana kani mga posibilidad o kana mo abot gyud sa tuang kana ilang ginabuhat nga kalaki karon. Wala eh. Kasabay nito hinimok ni Congressman Pantaleon Alvarez ng Davao del Norte ang Armed Forces of the Philippines na pag-isipan ang suportang ibinibigay nito kay Pangulong Bongbong Marcos. Mga sundalo raw kasi ang siguradong mapupuruhan pag pumutok ang giyera dahil na rin sa tensyon sa South China Sea. Sabi pa ni Alvarez, hindi naman daw nakalagay sa batas na kailangang protektahan ng mga sundalo ang Pangulo ng bansa dahil ang tunay nitong mandato ay protektahan ng Pilipinas at ang mamamayang Pilipino. Ako paulit-ulit kong binasa yan. Naghanap ako ng probisyon doon kung ano ba ang tungkulin ng Armed Forces of the Philippines. Wala akong makita na nakalagay sa saligang batas na sinasabi the Armed Forces of the Philippines shall protect the Commander-in-Chief. Wala po. Ang nakalagay sa saligang batas ganito, the Armed Forces of the Philippines shall protect the people and the state. Ngayon, pag ba pinayagan natin na pumutok yung giyera sa West Philippine Sea, yan ba pinrotektahan natin ang taong bayan? Yan ba pinrotektahan natin ang state? Hindi po. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction, famine, hunger. Mangyayari po yan. Kanya bago mangyari lahat, nakikiusap ako sa inyo. We don't have to hurt each other. We don't have to fire a single shot. Simple lang, sa mapayapang paraan, please withdraw your support to the Chief Executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan nyo ang probisyon sa saligang batas na to protect the people and the state. Yan po ang pinakamahalaga dyan. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto.
Pero ano nga bang pwedeng maging kahulugan ng panawagang ito ni Congressman Alvarez? Paliwanag ni Attorney Salvador Panelo, dating Presidential Legal Counsel, hindi maituturing na sedisyon ang mungkahing ito ni Alvarez. Alam naman daw kasi ng Armed Forces of the Philippines kung ano ang trabaho nila. While strictly speaking, it will not fall under rebellion or sedition, ganun pa man, ini-encourage niya. But you don't have to say that. Kasi kung itong Armed Forces of the Philippines, alam nila ang trabaho nila, gagawin nila yung nararapat to protect. Kasi nga yun nga ang trabaho nila protect the Filipino people. So if they feel na ang isang gobyerno kung saan sila ay kabahagi ay gumagawa ng mga hakbangin tungo sa kasiraan ng kanilang poprotektahan, may gagawin sila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Kathy Villanueva, SMNI News.